Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayon ha. Medyo matindi lang to mga lods kasi hindi pwedeng hindi natin to ma-update ngayong gabi. Okay? So malapit yung gagawin ni Trump mga idol, malapit yung mangyayari. Bago ang lahat, alam nyo na, palike mo na ng ating video, subscribe mo na sa channel natin. Mga lodi, matindi to, matindi. So umpisahan na muna natin agad to ha mga idol ha. Unang-una, bago yung pinakamatinding news tungkol kay Trump mga lodi, update lang tayo dun sa sa pilot, no? O, sabi niya rito, we got him, my fellow Americans, over the past several hours. The United States military pulled off one of the most daring search and rescue operation in the US history for one of our incredible crew office members who also happened to be highly respected colonel. And who I am thrilled to let you know is safe and sound, no? Ito na nga yun mga lods, no? Parang na-recover na nila yung fighter, no? Yung kanilang pilot, mga idol. Kaya nga sabi dito, it's confirmed that the rescue American airman inside Iranian territory survived on his own inside a mountain crevice on a ridge. Completely invisible to the enemy, but we saw him, sabi rito. So magaling siya magtago, mga idol, pero na-rescue siya, mga lods, no? So matindi yan. At congrats mga idol, kasi syempre sabi nga sa inyo, behind the enemy lines na, grabe yun. Kahit isa wala kang kampi doon, puro kalaban mo lahat yun. May isa ka lang na makita na tao doon, pwedeng isuplong ka na, pwede rin namang hindi, 'di ba? Kasi syempre merong mga Iranians na pro USA, okay? Pero syempre, ang hirap magtiwala, 'di ba? Pero naligtas, and congratulations. At eto na ang matindi nating news ngayon. Mga lodi, grabe to mga idol, at humanda kayo. Dahil pag ito ay nangyari, nako, magkakaroon tayo ng matinding volatility sa market mga idol, tulad ng nangyayari ngayon. Ha? Nakita nyo sa mga balita pa lang ngayon, medyo nagre-react na yung market. Kakapost pa lang ni Trump. Ano ba sinabi niya? Sabi dito ni Eric Daughtry, holy crap, President Trump is unleashed. Open the effing strait. Ito yung Strait of Hormuz, no? You crazy bastard. Or you will living in hell. Just watch. Praise to be to Allah, sabi rito mga idol, no? Tuesday ang plano ni Daddy dito mga idol, no? Tuesday will be power plant day and bridge day. So ito yung mga babakbakan ni Trump mga idol. Kasi lumipas na di ba? Yung kanyang tawag dito, yung kanyang palugit. Sabi niya rito, Tuesday will be power plant day and bridge day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the effing strait, you crazy bastard, or you will be living in hell. Just watch. Ayun, grabe, binantaan niya na agad mga lods, no? So tandaan niyo bukas Monday na, no? Sa tingin ko magiging madugo ang ating next week. Pero kailangan maging maingat tayo dyan next week natin, no? Kung magiging madugo yan, ito din yung pinakamalupit na chances mga idol, no? Kumbaga pinakamatinding opportunity na pwede mong makuha ngayon, no? Siguro next week, siguro hindi ko sinasabing 100%, no? Pero kung magkakaroon man tayo ng matinding downfall next week, hindi kasi natin alam kung downfall yung magiging resulta nito Pero for sure magiging volatile yung market simula Monday. Tapos dadating pa ng Tuesday. So ang Tuesday sa atin mga lodi, mga Miyerkules na to So advance tayo ng 12 hours, di ba? Pero sa Iran pala to, so hindi natin alam kung ilan ang advance ng oras natin. Pero itong week na to natin mga lodi, nako, pwede kang madurog, no? O pwede kang manahimik na lang muna, no? Wag mo na lang sabayan yung market, wag mo na lang sabayan, or pwedeng pag bumaba magbodega ka. O pwedeng pag bumaba mag-position ka ng trade mo. It doesn't matter, ikaw na bahala mga idol, no? Diskarte mo 'yan. Pero yung iba syempre, kung gusto mo maging safe, hayaan mo lang muna. At pag lumipas na,
O, di saka ka na saka mo na gawin kung ano yung gusto mo nakikita mong tama. Di ba? Kung pwede kang mag-short o mag-long o kung mag-bodega man o hindi. Ikaw bahala, mga idol, no? Pero sa tingin ko, itong week natin na darating is magiging madugo to, mga lods, no? Ayan, Tuesday pa. 'Di ba? Tingnan niyo naman 'to, mga idol. Iran has been just given just 48 hours, so tapos na ata, no? After that, the world would witness one of the most devastating airstrike ever. Nakahanda na, mga idol, oh. No more warnings, no more delays, mga lodi. The countdown has begun, mga lod. So, eto na, naka-ready na lahat yan. At eto pa, oh, US deploys nearly entire JASSM-ER cruise missile inventory for Iran war. The next phase of the US military campaign against Iran will commit nearly the entire American stockpile of stealthy JASSM-ER cruise missiles. Per Bloomberg, sabi dito, mga lods, no, the order to pull the 1.5 million per unit weapons from Pacific stockpiles was issued at the end of March. Missiles from US facilities across the continental US will be moved to Central Command Base and the RAF Fairport in the UK. This comes as Trump warned in that time is running out before the US rains all hell down on the country, mga lodi. So, ayan na. Seryoso na to, mga idol. Ano yung sinasabi nyo na may sakit ako, di ba? Na-issue nagtitrending ngayon yun, di ba? Na na-hospital ako. Anong hospital? Babakbak tayo ngayon, mga idol. So, ayun yung gagawin ni Daddy at alam nyo na magiging epekto niyan sa market, mga lods. No? Magiging volatile siguro tayo next week. At ayun na nga dapat yung paghandaan. Okay? Pwedeng meron tayong marating na hindi dapat marating. Na lalim, no? Meron ganun eh. Pwedeng malalim, pwede ring hindi malalim, di ba? Yun na yun, mga idol. Pwedeng bumagsak o pwedeng umangat. So, ayun yung titignan natin kung ano yung pwedeng mangyari. Okay? So, abangan natin yan. So, ayun yung global news natin, no? Dito sa ating news ngayong gabi na to. Pero mag-news pa rin tayo ng crypto. Siyempre, ito yung pinaka content natin eh. Dogecoin teams shrugs of bear market with classic humor. So, nagpo-post yung mga developers o yung team ng Dogecoin. Parang ginagawa lang nilang joke, no? Sabi rin niya rito, mga idol, the Doge does not concern himself with the bear. No? So, kung kayo kinakabahan, pero kahit na hindi sila kinakabahan, alam niyo naman ang presyo ng Doge ngayon, mga lodi. Doge is currently trading at multi-year lows. Around 0.094 levels it last touched in 2024. Bearish sentiment across X, Reddit, and Telegram is at its highest since late February according to sentiment data. The Dogecoin team also fired shots early this week, no? Hindi lang ito yung pinost nila, mga idol, no? Meron pa silang sinabi, no, na kasi marami nagsabi na Doge, syempre Dogecoin nga, meme coins, walang bilib yung mga tao, joke lang daw yan. So, sabi ng Doge team, if the Dogecoin is a joke, it's the longest running, highest grossing joke in financial history. O, ayan medyo bumabato na, no? Gumaganti yung team ng Doge, no? Hindi nyo kami maaasar. Maghintay lang kayo, may alam kami na hindi nyo alam. So, parang ganun lang yan, mga idol, no? At eto, liquidity injection has started. So, eto na, mga idol, nag-uumpisa na. Ang nagpiprint na ng pera yung mga bansa. Australia has announced to provide a 1 billion in pre-loans to critical businesses because of ongoing emergency shock. And this is just the start. Historically, every major crisis has led to massive QE. It happened in 2008, it happened in 2020, and it could happen again. This is because the ongoing energy crisis won't go away overnight. Even if everything is resolved tomorrow, the infrastructure damage and oil supply crunch would take months to recover. Tama yan, mga idol. No, kaya wag niyo asahan na kunyari bumaba na yung kumbaga naayos na yung gulo. Yeah? Pag naayos na ba yung gulo, natalo na ng Amerika yung Iran,
bababa na yung presyo ng langis. Hindi, kasi maraming infrastructure ang nasira. Di ba? So, makakaapekto yun, mga idol, sa presyo ng langis. Kaya asahan nyo na din, mga idol, na medyo matagal pa yung pagtaas ng langis natin dito sa Pilipinas, mga lodi. Kaya kung siguro mabubuhay tayo dito sa subsidy ng gobyerno, if ever, no? Hanggang tinitiis yung mataas na oil, may suporta ng gobyerno. Kung mangyayari, no? During the time frame, most of the countries will face a huge crisis. O, kasama na tayo dyan, lalo na third world country tayo. Which will lead to a massive liquidity injection. Today it's Australia. Tomorrow it could be Japan, Europe, or Philippines. Di ba? Hindi, maungutang na lang yung Pilipinas. Ganun lang yan. Nag-aalok na nga ng loan yung Australia. Siyempre, gagrab na ng pili. Uy, pinapauta tayo nun. Ay, utangin na natin yan. Ganyan. Atay tayo sa'yo. Mga idol. Ito naman. Ito, last news natin. The Congressional Research Service just put XRP in the same sentence. Kasi bago lang to mga idol as Bitcoin, Ethereum, and Solana officially. SEC guidance, CFTC co-sign in writing date April 3. So April 3 lang to, nakarang araw lang to, 2026. This isn't a tweet, this is a history. So eto mga lodi, kasi to Congressional Research Service, mga idol. So sinama na nila, no, yung XRP sa digital commodities. Parang to, documented na, mga idol, no. Isa na sa patunay na documented na yung XRP kasama ng Bitcoin, Ethereum, and Solana na digital commodities na po, no, commodity na, wala ka ng ibang hindi na siya security, hindi na siya makakasuhan ng SEC kahit ano pa mangyari. Pero yung mga wala dito, at nabanggit naman na natin yung mga yon, di ba? Kasi kahit nga meme coins tsaka NFT, pwede siyang gawing digital collection, digital something, yung meme coins at NFT pala, di ba? So etong news natin ngayon, mga idol, is mabilis na news lang to dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na ngayong week sobrang fresh kasi nung news ni Daddy Trump dito na ngayong Tuesday, mga idol, no? At bukas kasi basta so bukas medyo matindi ang gagawin natin ngayon. Bukas mga idol. So kita-kits na lang tayo bukas, okay? So, ito lang yung news natin ngayong gabi. Pasensya na kayo, medyo maikli lang mga idol. Meron kasi tayong gagawin, no? At kailangan natin ng matinding time. So, medyo siningit ko lang tong update natin ngayon. So, sana na-update pa rin kayo, na-enjoy nyo pa rin. Like nyo pa rin yung video natin, mga idol. Bawi na lang ako sa sunod na video natin, okay? So ayun lang mga idol ngayong gabi. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up mga idol.